Assalamualaikum. Sa video na ito, tatalakayin natin patungkol sa seafood, sa pagkain ng mga pagkain galing sa dagat. At alhamdulillah, sa gabay ng Islam, ang Islam ay malinaw sa atin at dito sasagutin natin mula sa Q&A Islam. Ito ay hindi mula sa akin. Ako ay simpleng tao, hindi tayo scholar dito. Alamin natin kung ano ibig sabihin ng ulama, no? Ulama, buong buhay na nag-aaral, mahigit 50 years. Kinuha natin to dito ang source natin ay ang Islam Q&A. Alhamdulillah dito mabilis natin ma-search dahil meron silang apps na Islam Q&A, i-download nyo at yung nga lang English pag may search kayo. Dito, galing to sa tinipon ni Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, isang Palestinian na scholar na pinanganak sa Syria at ngayon nasa Saudi siya at Saudi citizen. So alhamdulillah dito, may nagtanong din patungkol sa seafood. Ang problema kasi sa atin, may mga tinatawag na alimango, alim, no? Mga alimango, panay post na magsasabing haram ang isang bagay na hindi naman talaga haram. Tapos yung bid'a na ginagawa nila, na paglalagay ng pagbabago sa Islam, ay yun, hindi nila tinutukoy na bid'a or haram. Okay? Yung pinaggagawa nila, binabaliktad nila. So may mga taong sobrang ignorante talaga na jahil dahil sa pinaggagawa nila na pinapalito nila yung mga tao sa ganitong bagay. Napakasimpleng bagay lang talaga. Na pinapalito pa nila yung tao sa simpleng bagay na ganito. So alhamdulillah dito sa nagtanong, marami tuloy sasagutin dito yung Sheikh. Hindi lang patungkol sa pagkain ng alimango dahil sa mga post ng mga alimango na nagmamagaling. Naway patawarin sila, gabayan sila ng Allah o parusahan sila sa ginagawa nilang pagtuturo ng mali sa Islam. Sabi dito, alhamdulillah, ang biyaya ng Allah na pinagkaloob niya sa atin ay ginawang madali ang relihiyon natin. Ginawa niyang madali ang Islam at hindi niya ginawang mahirap para sa atin. Tulad ng sinabi niya sa Quran, Allah intend for you is and He doesn't want you to make things difficult for you. Sa Surah Al-Baqarah 185. Ang gusto ng Allah sa iyo ay madali, hindi niya gusto na ikaw ay malagay sa kahirapan. Basahin niyo lang yung tamang malapit na Tagalog kasi English itong binabasa ko. Sabi, lahat ng pagkain na galing sa dagat ay permissible. Okay? Pwedeng kainin. Mapahalaman man yan, halaman, or anong hayop, buhay man o patay. Basta galing sa tubig, galing sa dagat. Okay? Dahil dito nga sinabi ng Allah, basahin natin sa kabila ang Tagalog. So ito ay chapter sa Al-Maidah, chapter 5, verse 96. Sabi ng Allah dito sa Tagalog na malapit na kahulugan, ipinahihintulot ng Allah sa inyo o kayong mga Muslim habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram, ang mangisda o manghuli ng mga anumang nabubuhay sa karagatan at pagkain mula sa mga anumang namatay mula dito na ito ay para sa pakinabang ninyo sa inyong mga sarili. Nasa inyo man kayong mga bayan o kayo ay nasa paglalakbay. Ganun pa man, ipinagbabawal sa inyo ang pangangaso sa kalupaan habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram. So dito mababasa natin na lahat ng galing sa dagat, malinaw, sabi ng Allah sa Quran, anuman buhay o patay ay pwedeng kainin dito sa dagat. So malinaw dito, lahat ng galing sa dagat ay halal kainin. Okay? Alam mo, bata pa ako yata nito, mga 10 years old pa yata ako nito. Naalala ko pa ito eh. Sinishare ng tatay ko na lahat ng galing sa dagat ay halal. Sinishare niya sa nanay ko, sinishare ng nanay ko sa akin. 10 years old pa lang ako, malinaw ng Islam sa akin itong bagay na ito. Samantala ngayon, subhanallah, may mga tao talaga na alimango dyan nagpapalito. So ngayon, pag dito may natukoy ang crocodile. Tawag doon sa Tagalog. Pag naalala ko yung mga politiko, sandali lang. Buhaya. Yun, buhaya. So yung crocodile, yung buhaya, ang correct na view dito, ang tamang pananaw dito, that eating it is not allowed. Ay hindi pwede ang pagkain nito. So dahil meron siyang fangs on land. Okay, kasi meron siyang pangil, fangs, at nakatira siya sa lupa. So ang crocodile, ang buhaya ay hindi pwedeng kainin dahil ito ay may pangil at nakatira din siya sa lupa. Kahit na tumitira din siya sa tubig paminsan, pero hindi dapat talaga siya, it is a land animal that has fangs. Okay, dahil siya ay lupa, na isang hayop na nakatira sa lupa at may pangil. So ang crocodile, yaks, hindi pwede. Doon naman sa frog,
Ano yung frog sa Tagalog? Palaka. Okay. Ang palaka, it is not permissible to eat because the prophet said, so hindi pwedeng kainin ang palaka dahil sinabi ng propeta na pinagbabawal sa atin, pinagbawal niya ang pagpatay sa kanila. Sa hadith yan ni Abdurrahman ibn Uthman na sinabi niya, na sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagbawal ang pagpatay ng palaka. So kung hindi pwedeng patayin, ay hindi pwedeng kainin. Sabi niya Imam Ahmad at ni Ibn Majah, tignan niyo sa kanilang sahih na rule is that everything which we are forbidden to kill, we are not allowed it to eat. So kung ano ang pinagbabawal sa atin na katayin, ibig sabihin hindi natin din pwedeng kainin. So yan, sa mga scholars to hindi to mula kay Ibrahim Casey. Huwag nyo gamitin ang aking pangalan na sabi ni Ibrahim Casey, pwede. Sabi ni Ibrahim Casey, hindi pala pwede. Sa scholar natin yun, hindi galing sa akin. Some scholar included sea snake, but the correct view is that as they live sa water, we are permitted to eat. Okay. May mga ahas na ahas tubig talaga sila, di ba? Ahas na nakatira talaga sa tubig, as in tubig na dun sila namumuhay parang isda. So, pwede daw sila kainin. Otters or turtle. Ayan, yung pagong. Natukoy din dito ang pagong. The correct view is that to be on the safe side. Ang isang tamang pananaw para sa safe side, it is permissible to eat them after slaughtering them properly. Okay, pwede daw kainin ng pagong kasi 'di ba yung pagong nasa tubig din. May pagong talaga nasa tubig, 'di ba? Haakit lang yan para mangitlog tapos babalik na naman ng tubig. So pwede daw kainin pero kailangan katayin siya. Kasi nakatira siya parehas sa tubig at sa lupa. So, kung nakatira siya sa lupa din, na dapat ang hayop na yon ay katayin. Idaan muna sa katay. Hindi katulad yung mga isda, yung mga galing sa tubig na hindi na natin kailangan katayin pa. Diba? Doon din ako nagtataka noon Paano yung mga isda? Hindi naman nakatay. Pwede bang kainin yun? Hindi na sabi ng Bismillah katayin. So, yun pala pwede. Kasi kahit nga ang patay na isda na lumutang sa dagat, pwede natin kainin. As long as hindi nakakalason, alamin mo muna namatay ba sa mamaya namatay sa lason, sa high tide o ano. So, yun. Kung makakalason ng isang bagay, hindi pwede kainin. So, i-fast forward na natin. Basta ang kailangan doon katayin, yung pagong. So, pagdating naman dito sa sinasabing shrimps, ang shrimps at ang crabs is pwedeng kainin. So, dito natukoy din yung crabs na about sa pagkatay kasi di ba nasa lupa din ang crabs. So, okay. Ang turtle, ang pagong, kailangan talagang katayin kasi nga tumitira siya sa lupa at same time sa tubig din. Pero, except for crabs, ang crabs, which is do not need to be slaughtered, hindi na kailangan katayin ng crabs, even to live in water and land. Kahit doon nakatira din naman siya sa lupa at sa tubig, ay kasi wala naman din siyang dugo. So, kakatay ka ba ng crabs na wala naman siyang dugo? So, malinaw sana itong video na ito na lahat ng galing sa dagat pwedeng kainin as long as wala siyang lason, hindi siya nakakalason, hindi siya nakakasama, wala siyang makakapahamak. So, ang alimango ba nakakapahamak? Nakakalason ba? Ang alimango nakakalason ba? Sarap nga yun, di ba? Bilang Pinoy, yan ang number 1 food din natin So, ang shrimps din, wala naman lason. At alhamdulillah, ito ay pwede natin kainin. So, ang crabs, kahit nakatira siya sa lupa, at the same time nakatira din siya sa tubig, katulad ng pagong, is hindi naman siya kailangan katayin katulad ng pagong dahil wala naman din siyang dugo. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Galing to sa source natin kay Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. At inshallah, try ko kung matatagalog ko din ito para ilagay natin sa link sa baba, mabasa nyo inshallah. Or i-search nyo na lang sa Islam Q&A. At maraming salamat sa inyo. Sana katulong to sa mga nagpipim lagi sa atin dahil nagtataka nga dahil sa mga pinagpo-post nitong mga iba. Alam niyo yung mga iba kasi may kultura sila, nadidiri sila. Hindi sila kumakain ng seafood masyado. Tulad sa mga India, Pakistan, something. Hindi sila kumakain yung crabs or yung shrimps. Sabihin nila, yan daw yung ipis ng dagat. Alam mo yung mga yan, mga ignorante na kultura nila kasi yun Hindi natin masisisi. Sila nga hindi kumakain ng bagoong din hindi naman din sila kumakain ng mga pagkain Pinoy natin. So, may mga kultura kasi na nadidiri sila doon, kaya hindi sila kumakain. Pero hindi ibig sabihin sa kanila na natin kukuhanin yung kaalaman na sasabihin natin ay haram pala yung shrimps kasi yung kasama kong Pakistani, bawal daw sa kanila yan. Lahi nila yon, pero hindi porket Muslim sila, na sila na yung batas ng Islam, na yun na yung bawal. Kukunin natin yung pagbabawal sa kanila, which is hindi din naman nila pinag-aralan. So maraming salamat, hanggang dito lang po at alhamdulillah, pwede tayo kumain ng crabs. Kasi akala ko tuloy bawal din sa mga siraulo na po-post dyan ng bawal. Sarap-sarap ng crabs kaya.